Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan sa mundo ng social media. So marami nga pong Pilipino ngayon mga idol ang nakikita ang kaibahan ng matatalinong tao kumpara sa mga tao na nag-feeling matalino lamang. Makikita naman natin mga idol na iba talaga ang kakayahan ng isang Rodante Marcoleta. Marami ang bumilib sa husay at ang king talino ng senador, ito ang kailangan natin sa ating bansa para umunlad ang ating bayan. Sana nga mga idol ay mas dumami pa ang katulad ni Marcoleta sa Senado nang sa ganun ay maramdaman naman natin ang ginhawa sa ating mga buhay. Samantala mga idol alam naman nating lahat na sobrang init ngayon ng Senado, nag-walkout ba naman ang minority groups, talagang mga bastos at parang walang pinag-aralan ang mga taong ito. Kaya nga sila binoto ng mga tao para makipagdebate ngunit umatras nga sila at nag-walkout nang maramdaman nila na wala silang ibubuga pagdating kay Marcoleta. Samantala ay dahil nga po dito mga idol ay mas lalong bumilib ang mga tao kay Senator Marcoleta dahil mas lalo niyang ipinaliwanag kung bakit mali ang ginawa ng mga minority sa Senado. Heto po at panoorin natin ang full video at kung mahilig po kayo sa politika mga idol ay huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe para updated po kayo sa mga bagong balita. Meron tao na nag-iba kayo ng opinion. Yes po. Yun, walang problema yun. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ng bawat tao ay Iisa o palaging tama kayo. pareho ang opinion nila. Yun lang Asahan mo na meron kaiba yung opinion. Pero mahalaga yun sapagkat pwede niyong pagtalunan yun. Yan, At habang opo. nakikinig ang taong bayan, mapapansin niya kung sino yung may higit na katwiran Yan. doon sa kanyang sinasabi. Pero yung dalawang yun na nagpapalitan ng kanya-kanyang kuro-kuro, hindi naman nag-aaway yun eh. Ayun, opo. Yun ang demokrasya. Opo. Kaso itong mga ito hindi. Talagang gagawa lang ng isang bagay, napipilitan niya lang mag-iba. Kahit na naintindihan niya na, hindi ko maintindihan, paano siya makikinabang doon eh. Opo. Kung may pakinabang siya doon at yun ang kanyang ikinabubuhay, pagbigyan na natin na kahit na nakakaawa naman ang kanyang kalagayan, kung yun ang patakaran mo sa buhay at sa palagay mo'y naliligayahan ka, at maaaring kumikita ka riyan, wala na kaming magagawa sa'yo. Well, yan ang tawag natin mga selective. Pero alang-alang po doon sa ating mga kabayan na open-minded naman, na mas marami yan, at tinatanggap ang ating paliwanag. At sila mismo ay pumupunta doon sa tinatawag nating healthy discussions, di ba? Minsan nga magkakapatid mismo nagtatalo-talo, pero sa bandang huli, pag natapos yun, nga pala, mukhang mas tama ka. At least nagkaroon sila ng healthy na diskusyo. Sana ganun nga eh. Sana ganun nga eh. Di ba? Pero kagaya ng pagpaghalimbawa kanina ni Kuya Benny, napakaraming bunga nitong santol na ito. Ayun, ako napapanahon ngayon yan. Oo. Yung bang kilala ko, napakabait niyang may-ari niyan. Halika, punta tayo. Hindi kanya, batuhin na lang natin para magkalag. May ganun eh. Yun ang problematic. Pwede mo naman kausapin. Pwede mo naman usapin. Kumbaga sa... O kaya, katapos-tapusan talaga. Sungkitin mo na lang. Wala masyadong masasaktan doon eh. Sungkitin mo. Pero yung babatuhin mo na lahat tatamaan doon. Maaring hindi lang yung puno ang nabato mo eh. Baka mamaya tumagos sa kapitbahay. Tinamaan yung bubungan. Ayun, pagmumulan pa ng kagulungan yun eh. Mayroon doon mga tao ngayon, mas gusto ata challenge, para sa mga bagay na mas madali. Kasi ang sinasabi nga natin, sa healthy discussion, sa pagtatalo, ika nga, medyo mabigat na salita na yung pagtatalo. Pagkatapos doon, sa bandang huli may magsasabi, ay tama ka nga. Ayun. Pero ito ngayon ang nangyari, iba ho eh. Pagtatalo lang naman ang ideya yun. Yes po. Hindi pagtatalong physical yun. Yung Pero nabanggit mo lang na nagtatalo kayo para lang idistinggi na may kaiba yung pananaw. Pero dahil sa pagtatalo na yun, lalong-lalo na kung medyo talaga namang napaka-importante ng pinag-uusapan, darating ang punto na maglilinaw kung sino may katwiran eh. Yun. Aminin mat nila o hindi, yung taong nakikinig, makikinabang siya. Yun ang pinakamaganda po. Ganun pala yun Parang mas magandang magpaliwanag kanya ito kesa dito. Mas katanggap. Ano man ang mangyari, nakatulong din yun dahil sa pagpapaliwanag ng isang ito, naipaliwanag mabuti yung tao. Mas na-realize natin, napakasarap ng pagtatalong ito. Minsan ganun talaga. Pero iba ngayon eh.
Ibang pagtatalo ngayon. Sana ganun kami sa Senado, Kuya Oo, Benny. hindi, iba yung pagtatalo ngayon. Ang pagtatalo ngayon, matapos yung pagtatalo, may tama ka. Ganon. Iba yun, tama eh. May tama ka. Hindi, at saka yung ano ngayon, Nagiging ano eh. ang nangyayari ngayon, Sen, yung debate, di ba? Kahit saan naman nangyayari yan eh. Yes. Pero minsan daw, ang debate, nagresulta ng debate. Oh, yun. Hindi na magkakasundo. Nagkakapersonalan, Sen. Oho. Kasi nga, nauuwi nga sa ganon. Oho. Dapat sana ay hindi ganon. Oho. Di ba? Kasi kung minsan, pinipilit nila yung katwiran, kahit na pamali. Pag pinipilit mo namang ipaliwanag, mahirapan naman siyang intindihin. Kaya kung minsan hindi mo alam kung saan ka... Ito na lang ang magandang pagpaliwanag. Halimbawa, si Kuya Benny, Opo. napunta yan sa DNR eh. Yes po, yes po. Isang panahon ng kanyang buhay, naging national na basurero ito sa DNR. Opo. Alam naman natin yun. Pambansang basurero, Sa mga yes po. tweet. Oho. Kaya siya nalagay doon, meron siyang kaalaman doon sa pinaka-function ng DNR. Yes Di ba? Ngayon, kung halimbawa, makikipagdebate ka sa... Alam mong meron siyang kasanayan doon. Oho. Unang-una, official sa dyan. At alam mo naman itong mama na ito, talaga nag-aaral din naman yan. Yes po. Kapag ka nakipag-usap ka sa kanya at pinapaliwanag niya, at dapat naman ay kinakailangan bumatay ka sa kanyang kaalaman at karanasan, huwag ka nang makikipag-away kung yun ang kanyang binabangit. Kasi mas may alam siya kaysa sa'yo. Yun ang kanya expertise. So, halimbawa, pinag-uusapan niyo the principles on the right to environment. Ayan. Alam niya, kabisado niya. Makinig ka. Oho. Ngayon, kung halimbawa meron kang hindi naintindihan, magtanong ka. Magtanong. Pero Yes. pag nagtatanong ka, nakikipagdebate ka, pagkatapos hindi mo naman naintindihan, hindi kayo magkakaintindihan. Ipipilit mo pa yung gusto mo. Yung nakikinig sa inyo, iiwanan kayo eh. Oho. Wala tayong makukuha dito. Yung isa kanya, nagpipilit na magpaliwanag. Yung isa naman, hindi ko malaman kung naliliwanagan niya o hindi. Oho. Lalong lumalabo. Halika na kanya at marami tayong gawain. Ganun na nga eh. Halimbawa naman ikaw, Jen. Opo. Oho. Si Jen naman, alam mo, professor ng economics. Very humble yan. Ay, opo. Pero yan, hindi mo alam, Oho. professor ng economics yan. Sinasabi niya sa estudyante niya, Oho. class, I think we have to discuss this morning the law of diminishing marginal utility. Maganda. Mabigat yan, oo. Ano ito eh? Oho. Ekonomista eh. Ekonomista ito. Oo. Siyempre, ikaw naman na estudyante, makikinig ka. Ano? Hindi mo pwedeng pasubalian ito eh, kasi exact science ito eh. Opo. Marginal utility. Opo. Sasabihin ni Jen, alam mo kanya, itong prinsipyong ito, kahit na gaano karami ang input na gagawin mo to produce one quantity of input, at that one point, sabi niya, hanggang doon ka lang, hindi ka na makakapag-produce pa ng mas marami. So, yun ang point of marginal utility. Oho. Paano mo lalabanan yun? Para mong nilabanan ng gravity. Oho. Ano? Kinontra mo yung O grabe. ngayon, halimbawa, pinag-uusapan, ito po yung rules eh. Opo. O hindi ba? Oho. Mahihirapan po tayo kung halimbawa hindi po natin kikilalanin yung distinction po ng pinag-uusapan natin ngayon. Oho. Nagmumula po yung pinagtatalunan natin doon sa Section 24 at saka yung kaiba yung Section 136 ng ating rules sa Senado. Opo. Ngayon po, kaya ko pa pinipilit na mamagitan. Ito po kasing 136, second paragraph, ito po ay special provision. Ayan. Bakit po sa special provision? Ito po mismo ay tumutukoy dun sa paraan kung paano yung rules ay ating maamyendahan. Diretso po yun. Oho. Ito namang Section 24 po, samot-samot po ito. Opo. Samot-sari po ito. Oho. Lahat na yun. So Nandun. sa prinsipyo po ng batas, palagi pong nangingibabaw yung special provision Oho. over the general law. Kasi specific po Oo, yun. oo, general sa- provision. Opo. So sabi ko, alam po ninyo, mahihirapan po tayo kung hindi po nyo kikilalanin yon, distinction yon, lalong na kung wala po kayong background sa batas. May nasaktan. Kasi lumalala na kasi yung pag-uusap, kaya ako namamagitan eh. Opo. oo. Hindi ko raw dapat sabihin nyo kasi parang anong tawag doon? Pangungutya daw ata yun eh. Parang Parang nauwi. pagmamaliit sa kanila. Parang Parang nauwi sa pangungutya o pagmamalit. Oo. Hindi po. Sabi ko, wag po kayong magkukonklud ng ganyan.
Ang pinag-uusapan po nito ay dahil po sa paglalaban ng dalawang provision. Oho. Kaya kailangan pong malinawan natin ito. Ayun. Ngayon, kaya ko ipinasok yon, kailangan makilala ninyo, meron po kasing legalidad dito eh. Oho. Papasok po dito yung prinsipyo ng batas. Lahat po ng abogado alam yun eh. Oho. So, sana makilala nila yon. Oho. Di, ang naging katwiran, Sen, hindi, teka lang, Sen. Bago lang kayo dito eh. Ako 10 taon na ako dito, 20 taon na ako rito eh. O sana kung naging 40 taong ka na riyan, naintindihan mo naman sana. Opo na. Hindi ka naman kailangang maging abogado para magkaroon ka ng sapat na karanasan para intindihin mo yung dalawang nag-uumpugan na provision. At some point in time, dapat i-reconcile mo yung dalawa na yun. Oho. Kasi kung halimbawa, matagal na sila doon, o dapat alam niya na merong journal number 75 ng Senado. Journal 75. Oo, ito ay may petsang May 21, 2018. Ano sinasabi niya? So matagal na, 2018 pa po ito, Sen. 17th Congress ito. Oho, oho. Dito sinabi mismo, Opo. dating Senate President Tito Soto, na ngayon ay dating Senate President din, So nung time na yan, Senate ginamit President po niya yung siya. Section 136 eh. Okay. Bagamat walang report na nanggaling sa Committee on Rules. Ni-refer din sa Committee on Rules eh. Pero sabi niya gano'n, kinakailangang manaig yung motion. Pwede ko bang malaman na yun kung may kukumit nating i-take up ngayon? Ay, hindi i-take up pala. I-adapt na kagad. Aha. Walang discussion sa plenary. Adoption na. Hindi kagaya nung sa amin, nung i-propose ko yon May 11. Opo. Oho. Inulit ko nung, ano ba yung nakarang araw na yun bago sila mag-walk? Nung pag-walk out na yun, Kuya Benny, anong araw yun? Kahapon ho yun, di ba? Kahapon yung walk out. Kahapon lang po eh. Ano nga din kahapon? Kahapon ay Martes. Baka Nung Lunes akala po. nila hindi tayo live. Nung Lunes. Oho. Nung Lunes po. 26 po. Lunes, 25. Kahapon po, 26. Oh, 26. Lunes po, 25 kahapon. Oo, Nung di ba? Lunes. Opo. Nung Lunes. Oo. So May 11 ko pang inano yun, pinropose yung amendment. 14 days ago. So 14 days ago. Yes po. Samantalang ang sinasabi nung 136, isang araw lang eh. Opo. Ngayon, inulit ko lang kasi pinaulit sa akin ni SP Alan. So nung tumayo ako, sabi ko, Madam President, may I reiterate the previous motion? So inulit ko lang. So nagtataka sila ngayon, teka muna kanya, wala namang rules eh, ganito, ganyan. Wala pa po kasi dahil hindi pa formalized, hindi pa organized ang Committee on Rules. Hindi pa nabubuo yung Committee on Rules, wala pang members, etc. Sabi ni SP Alan, kaya po ang aking sinasabi ngayon ay mino-motion ko na ito i-take up na natin sa floor, Sa plenaryo. sa plenary, Sa buong, opo. imbes na sa committee level. Yan. Oho. Kuya Benny, sa palagay mo ba may masama dun sa motion na yun ng SP President? Well, basically wala, no? Dahil nangyayaring sitwasyon, ano ho ba sa tingin nyo yung maganda nating gawin para once and for all makamove on ang Senado at magkaroon ng magandang So talagang bilib tayo sa tapang at paninindigan ng isang Rodante Marcoleta, talagang kailangan natin ang katulad niya na mamuno sa atin. Mas karapat-dapat pa nga si Marcoleta sa mas mataas pa na posisyon sapagkat kitang-kita naman natin ang kanyang husay sa kanyang trabaho at hindi matatawaran na malasakit niya sa kanyang bayan. So ano masasabi nyo dito mga idol, mag-comment lang po kayo, maraming salamat po.